Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang umaga sa iyo mga kapatid at sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Narito po muli tayo sa araw na ito, araw ng pagsamba upang ang Diyos ay ating pong luwalhatiin. Sa ating pong pagpapasimula ay sama-sama natin purihin ang Panginoon samantalang aawitin natin, I sing praises to your name. Hallelujah. And let's praise the name of the Lord as we sing this song. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Let's magnify the name of the Lord. Give Him praise. Let's honor Him. Hallelujah. Magnify the name of Jesus. Amen, 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 amen. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagkakaisa na itinataas ang iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat kami sa iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, sa araw ng aming pagsamba. Maraming salamat sa isang pagkakataon na muling ibinigay mo sa amin, sa buhay at kalakasan na patuloy naming taglay, upang gamitin namin, upang ikaw ay aming itaas at luwalhatiin. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang gawain ito ngayong umaga. Ang pangangaral ng iyong salita, O Diyos, ay aming pong dinudulog sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga talata naming tutunghayan at ang pagpapahayag nito. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod upang minsan pa ay maging daluyan na iyong makalangit na mensahe. Katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa, O God, sa araw na ito. At sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pong mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabing amen. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Give Him praise. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Amen, amen, amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo nagagalak sa pribilehiyong binibigay ng Panginoon sa atin upang minsan pa ay ating tunghayan ang kanyang banal na salita. Basahin po natin, mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon sa aklat po ng Psalms 37 verse 23 up to verse 25. Psalms 37, 23 up to verse 25. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sa wikang Tagalog, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Another verses na ating pong babasahin is in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6.
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, malaya na po kayong makakaupo. Nais ko pong mag-share ng salita ng ating Panginoon, a life guided by God. A life guided by God, ang buhay na pinapatnubayan ng Diyos. Ang tao po sa kanyang nature ay mayroon pong kaisipan na maaari niyang gabayan ang kanyang sarili o nasa kanyang kamay ang kanyang destiny. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, kung ating titingnan ang salita ng ating pong Panginoon, nasa Panginoon ang totoo at tamang gabay ng buhay ng tao. Ano man pong mayroon tayo, kaalaman, karunungan, karanasan sa buhay, hindi po natin pwedeng gabayan ang ating mga sarili nang wala ang Panginoon sa buhay natin. Ang sinasabi po ng aklat ng Jeremiah chapter 10 verse 23 and 24, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Verse 24, O Lord, correct me, but with judgment, not in thine anger, lest thou bring me to nothing. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ito po ay malinaw sa salita ng Diyos. Hindi sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. O Panginoon, sawayin mo ako, ngunit sa pamagitan ng kahatulan, huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. Pansinin natin, mga kapatid, na hindi sa tao o sa kanyang sarili ang pagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang tao po ay mayroon laging desire na lumakad, gawin kung ano ang nais niya. Ngunit mga kapatid, ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay siya po ang nakapagbibigay ng isang perfect na guidance. At bilang mga tao, mga kapatid, alam natin tayo po ay limitado. God created us with limitations. Amen. In order for us to depend on Him. At bilang mga tao, aware tayo, marami tayong bagay na hindi alam, marami tayong mga bagay na hindi kaya. Amen. Ngunit ang Panginoon, kung gagawin natin siyang patnubay ng ating buhay, mabubuhay po tayo ng panatag, may katiyakan. Sapagkat tiyak na kapag tayo ay papatnubayan ng ating Panginoon, ang landas natin ay mayroon pong magandang patutunguhan. And so we should always seek God's divine direction. Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan nating patnubayan tayo ng ating Panginoon. Isang nakakalungkot na bagay, mga kapatid, yung isipin ng tao na kaya niyang mabuhay nang wala ang Diyos, kaya niyang magtagumpay nang wala ang Panginoon, kaya niyang matupad yung kanyang mga nais sa buhay at magkaroon siya ng sarili niyang kinabukasan nang wala ang Diyos. Mga kapatid, nagkakamali po tayo kung iniisip natin na hindi natin kailangan ang Panginoon. Marami na pong tao ang nabuhay na nag-aakalang maganda ang kanyang lakad, ngunit nauuwi sa isang lakad, mga kapatid, na nakakalungkot
lakad na may kagulumihanan. Ito po ay nagpapakita sa atin, mga kapatid, na kailangan natin talaga ang Panginoon. We should always seek God's divine guidance or direction. Unang-una sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat. Bago pa tayo dumating, mga kapatid, sa lugar na ating pupuntahan, nakikita na yan ng Panginoon. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin that God sees all. Nakikita ng Diyos ang lahat. In the book of Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Nakatingin siya, mga kapatid, sa masama at maging sa mabuti. Iyan ang Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Psalms 33 verse 13 and 14. The Lord looketh from heaven, He beholdeth all the sons of men. Nakatingin ang Panginoon mula sa langit, nakikita niya ang lahat ng mga anak ng tao. Verse 14, from the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. Mula sa kanyang lugar, mga kapatid, na kanyang tinatahanan, tumitingin siya, mga kapatid, sa lahat ng mga nananahan sa lupa. Nakikita tayo lahat ng Panginoon. Ngayong umaga, maaaring ang iba sa atin, mga kapatid, nanunood online, iba-ibang lugar na ating kinalalagyan, ngunit mula sa kinalalagyan ng Panginoon, mga kapatid, nakikita niya ang lahat ng tao. Nakikita niya ang ating mga kalagayan, mga kapatid ko. Alam niya ang lahat ng ating iniisip. Alam niya ang lahat ng ating ginagawa. Praise the Lord. Ganon, mga kapatid, ang ating Panginoon. Therefore, nothing is hidden from the sight of God. Wala pong nalilihim, mga kapatid, sa Panginoon. Kita ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, yung mga taong may takot sa Panginoon, lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon because we believe that God sees all. Amen. He sees everything. Kahit ang wakas ng ating buhay, nakita na ng Diyos yan, mga kapatid. Alam na yan ng ating Panginoon. Mula sa ating kapanganakan hanggang sa ating pagpanaw, nakita na ng Diyos yan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang buhay ng tao, mga kapatid ko, ay maiksi lang. James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Tayong hindi nakakaalam ng bukas, tayo yun. Pero ang Diyos alam niya ang bukas. Amen. Ano daw ang ating buhay? Katulad lang ng usok na nakikita natin ngayon, mamaya wala na. Hallelujah. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na kahit ang ating mga buhok ay nabibilang ng Panginoon kung ilan? Alam nyo, mga kapatid, malaking trabaho yan kung tayo ang magbibilang yan. No? At kahit sabihin natin konti yung buhok ng tao, mahirap pa rin bilangin yan. Ngunit ang Panginoon, sabi ng Luke, chapter 12, verse 7, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore, ye are of more value than many sparrows. Amen. Ang mga buhok natin, mga kapatid, bilang na yan ng Panginoon. Hallelujah. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Huwag daw tayong matakot, mga kapatid. Mas mahalaga tayo sa mga ibon. Mas mahalaga tayo, mga kapatid, sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. God sees your value. Amen. Nakikita ng Panginoon ang ating kahalagahan, mga kapatid ko. Amen. So kung nakikita niya ang lahat ng mga bagay, napakaganda na tayo ay magabayan ng Diyos. Sapagkat ang daming bagay na hindi natin nakikita. Yung mga bagay na nasa unahan natin, we don't know. Pero kung ang Diyos ang ating patnubay, hallelujah, bago tayo dumating sa mga sitwasyon sa unahan natin, kung tayo ay ginagawa nating patnubay ang ating Panginoon, hallelujah, dumaan man tayo ng mga mahirap na sitwasyon, kapag ang buhay natin ay guided ng ating Panginoon, hallelujah, kung tayo ay guided, hindi lang po tayo guided, we will be protected by God.
Amen. Tayo po proteksyonan ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So we should seek God's guidance because God knows all. Hindi lang po niya nakikita, kundi nalalaman niya rin ang maraming mga bagay. Lahat ng mga bagay. Psalms 147 verse 5, Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Dakila ang ating Panginoon. Amen. At siya po mga kapatid ay may dakilang kapangyarihan. Ang kanyang kaunawaan ay infinite. Ibig sabihin mga kapatid, walang limitasyon. Ganon ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. He knows all. 1 John chapter 3 verse 20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Praise the Lord. Kung tayo daw hinahatulan ng ating mga puso, ang Diyos ay mas dakila kaysa ating mga puso. And He knoweth all things. Minsan ng tao, mga kapatid, nadadaya ng kanyang puso, nahahatulan ng kanyang puso. Pero sabi ng Bible, there is God who is greater than your heart. Mayroong Diyos na mas dakila sa ating mga puso, and He knoweth all things. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Praise the name of the Lord. Sabi po ng 1 Chronicles 28 verse 9, And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Ito yung sinasabi mga kapatid kay Solomon. Kilala natin si Solomon mga kapatid. Hallelujah, na ang Panginoon ay dapat niyang paglingkuran na may ganap na puso mga kapatid at mayroong willing mind. Amen. Kailangan mayroon tayong puso mga kapatid, hallelujah, na ganap. Pag sinabi mong perfect heart, you have a heart after God's heart. Amen. Mayroon kang puso na katulad ng puso ng ating Panginoon, and you must have a willing mind. Ito ang problema minsan mga kapatid, kapag ang mind natin ay hindi willing. For the Lord searcheth all the hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. Nauunawa ng Panginoon ang bawat puso at lahat ng imagination ng ating pong mga kaisipan. At kung atin siyang hahanapin, siya'y ating masusumpungan. Ngunit kung siya'y ating pababayaan, ano sabi ng Bible, He will cast thee off forever. Mga kapatid, ibig sabihin yan, kapahamakan. Kaya napakaganda na ang Panginoon sa kanyang patnubay, mga kapatid, maging bukas tayo, na tayo ay mapatnubayan, magabayan ng Panginoon. Wala pong magaling na tao na alam niya ang bukas niya. Amen. Alam niyo yung bukas natin, mga kapatid, pinapangarap natin, may mga bagay tayong inaasahan, mayroon tayong mga bagay na nais makamtan sa ating mga bukas. Pero alam niyo, kung hindi natin kasama ang Panginoon ngayon, hindi natin tiyak ang bukas natin. Amen. Kaya kung nais natin ng magandang bukas, ngayon pa lang dapat ginagabayan na tayo ng Panginoon. Ngayon pa lang, dapat ang buhay natin, mga kapatid, ay nasa kamay na ng Diyos. And if we are under God's divine direction, every circumstance or all circumstances in life will work together for good. Kapag nasa atin ang patnubay ng Panginoon, kahit ang pinakamahirap na hamon sa buhay ay magdudulot sa atin ng pakinabang. Amen. Bakit? Tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Romans 8:28, mga kapatid.
nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakalakip sa kabubuti ng lahat ng mga umiibig sa Diyos. If you love God, amen, you are guided by God, hallelujah, all things in your life will work together for your own good. Amen. And that includes your circumstances, challenges in life. Amen. Kasama dyan mga kapatid, pati yung mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang ating gabay, lahat ng sitwasyon, praise God, ay dinadala niya sa isang magandang conclusion. Kaya kung meron tayong mga problema, huwag tayo agad mag-conclude. Amen. Kapag ang Diyos ang iyong patnubay, huwag kang gumawa ng negative conclusion sa buhay mo. Trust in the Lord. Kahit may nararanasan ka ngayon na mahirap na sitwasyon sa iyong buhay, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. At papatnubayan ka ng ating Panginoon. Nalalaman ng Diyos ang ating bukas. Alam niyo, malaking concern ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay ang kinabukasan natin, mga kapatid, sa ating spiritual aspect of life. Amen. And He knows, mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano ang ating destiny. Depende, mga kapatid ko, sa ating mga choices. Amen. So let us make a wise decision in life. Gumawa tayo ng magagandang mga pagpapasya sa ating mga buhay. Alam ng Diyos ang mabuti, alam ang masama. Itinuturo ng salita ng Panginoon, amen, on how to be blessed, how to be saved, mga kapatid. Itinuturo ng salita ng Panginoon yon. Kaya nga tayo, umaasa tayo, mga kapatid, sa katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat ang Diyos nalalaman niya ang lahat. Amen. Nalalaman niya ang lahat. Halimbawa, yung ating kaligtasan, mga kapatid, alam ng Diyos, siya lang nakakaalam kung paano ang tao maliligtas. Bakit? Siya lang po ang tagapagligtas. Walang pwedeng mag-suggest sa Diyos kung paano tayo ililigtas. Kaya nga, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Sa mga taong naghahangad na maligtas, dapat maging open tayo sa guidance ng Diyos. Hindi tayo nag-formulate ng way ng ating kaligtasan. Ang tao makakapag-anticipate lang, mga kapatid. Pwede siyang magkaroon ng anticipation, pero mga kapatid, if we want to have the assurance of our salvation, mga kapatid, it is the Lord who is able to guide us into all truth. Gagabayan niya tayo sa lahat ng katotohanan at ang katotohanan, mga kapatid, na magdadala sa atin sa kaligtasan. At yan ang dahilan kung bakit Word of God tayo. Pagdating sa kaligtasan, salita ng Diyos pinag-uusapan natin. Hindi tayo nagbibigay ng suggestion on how to be saved, mga kapatid. We declare the Word of God, the gospel, the power of God unto salvation. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung paano maliligtas ang tao. Amen. Praise the name of the Lord. Ang Diyos, sa kanyang hangarin na tayo mapabuti, naglaan na siya, mga kapatid, ng magandang destiny ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, magtiwala sa Diyos ng buong puso, huwag sa sariling kalooban, mga kapatid, kundi sa kalooban ng Panginoon. Kung ating isinusuko ang ating mga buhay sa Diyos, mga kapatid, tiyak ang Panginoon ay mahahawakan niya tayo, magagabayan niya tayo, maililigtas niya tayo. Purihin ang ating Panginoon. Ang ating mga kaisipan, ang ating mga pananaw, ang ating mga prinsipyo ay nababasa ng ating Panginoon. At maging sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, nalalaman ng Panginoon kung ano ang ating mga pinanghahawakan. Alam din ng Panginoon kung ang mga bagay na pinanghahawakan natin ay dapat nating bitawan at tanggapin at panghawakan ang salita ng Diyos. Amen. Maaaring mayroon tayong mga traditional belief, mga kapatid, na wala pong assurance from the Word of God. Maaaring nandun tayo, mga kapatid ko, sa paniniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao na wala pong basihan. Mga kapatid, isa lang ang buhay natin, isa lang ang ating kaluluwa. Bakit po natin ito sasayangin, mga kapatid, sa buhay na walang gabay ng ating Panginoon? Hayaan nating mapatnubayan tayo ng Diyos, mga kapatid. At ang ginagamit ng Panginoon sa pagpapatnubay, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Psalms 119 verse 105, praise God, ang salita ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas.
Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Iyang liwanag na yan ang magdadala sa atin, mga kapatid, sa tiyak na kinabukasan, tiyak na kaligtasan. Kaya sa gawain ito, wala po tayong ibang ibinibigay sa mga tao, kundi ang katotohanan ng salita ng Panginoon upang ang bawat sumasampalataya, nagtitiwala at susunod sa salita ng Panginoon ay lalakad po na mayroong patnubay ng ating Diyos na buhay. Hindi tayo kailangan magulumihanan, hindi tayo kailangan manghula, mga kapatid. Kung tayo lang ay magpapakumbaba at isusuko ang buhay sa Panginoon, nandyan ang salita ng Diyos upang tayong lahat ay patnubayan, upang tayo ay gabayan at mabuhay tayo, mga kapatid ko, sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hallelujah. At kailangan nating hanapin ang patnubay ng Panginoon because God has all power. Nasa Panginoon ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kakayanan. Revelation chapter 1 verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Amen. Siya ang ating Almighty God. Amen. He is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Siya ang ating Panginoon. Siya ang makapangyarihan sa lahat. At ang makapangyarihan sa lahat na yan ay nangako, mga kapatid, na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. In the book of Hebrews 13 verse 5, ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng ganito, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Ito ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Ang atin daw dapat pamumuhay, mga kapatid, ay walang covetousness. Amen. Walang pagiging makasarili, mga kapatid. Kundi tayo ay masapatan, be content with such things as ye have. Kung ano mayroon tayo. Amen. Alam niyo, ang taong may contentment, mga kapatid, ay masaya. Ang taong may contentment sa kanyang buhay, praise God, ay taong may totoong galak sa kanyang puso sapagkat nasisiyahan siya. Mahirap maging masaya ang hindi nasisiyahan. Amen. But only God is able to satisfy the longing of our soul. Amen. Kapag nasa atin ang Panginoon, He is the only one who is able to satisfy the emptiness. Amen. Yung emptiness ng ating mga kaluluwa, ng ating soul, mga kapatid. Praise the Lord. Ang pangako niya, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan o pababayaan man. What a promise of God. Amen. The one who guides us, He promised not to leave us nor forsake us. That's a wonderful promise. Amen. Na siyang gumagabay sa atin ay nais niyang manatiling kasama natin. Na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Hindi niya lang itinuturo yung landas, mga kapatid, kundi sinasamahan niya tayo sa landas na ating nilalakaran. I will never leave thee nor forsake thee. Hallelujah. Mayroong isang tanong, mga kapatid, sa Job 21 verse 15. What is the Almighty that we should serve Him? And what profit should we have if we pray unto Him? Ano daw ba itong makapangyarihan sa lahat upang siya ay ating paglingkuran? At ano daw ba ang ating mapapakinabang kung tayo'y mananalangin sa Kanya? May mga taong marahil nagtatanong din ng ganyan. Ano ba itong Diyos na makapangyarihan upang siya ay ating paglingkuran? At ano ang ating mapapala kung tayo ay mananalangin sa Kanya? Ito po ay tanong, mga kapatid ko, ng taong hindi totoong nagkaroon, mga kapatid ko, ng karanasan, mga kapatid ko, sa buhay tungkol sa pagkilos ng Diyos. O marahil naman, pwede maging tanong ng taong may karanasan sa Panginoon upang magbigay, mga kapatid ko, ng kaisipan sa mga taong nakikinig na ang Diyos pala, mga kapatid ko, ay may magagawa. Anong pakilala ng Jeremiah 33 verse 3?
ang sabi ng Panginoon ay ganito, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ko sa iyo ng mga dakila at makapangyarihan o mahihirap na mga bagay na hindi mo pa nalalaman. This is the power of prayer. Ang sagot, ano bang mapapala natin when we pray unto Him? This is the answer. Tumawag ka sa Diyos at ang sabi ng Panginoon, ako'y sasagot sa iyo. At magpapakita ko sa iyo ng mga bagay na mahihirap. Mga bagay na parang imposible sa atin, ngunit posible sa Kanya. Great and mighty things. Nais ang Panginoon ipakita ang Kanyang kapangyarihan when we trust in Him, when we pray unto Him. Hallelujah. He's the God who answers our prayer. Siya ang Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at magagawa niya ang lahat ng mga bagay. In fact, kung tayo ay may hinihingi sa Diyos, higit sa ating hinihingi ay kayang ibigay ng Diyos. Kung tayo ay may iniisip o hinahangad sa ating kaisipan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, higit pa sa iniisip natin, ay kayang gawin ng Panginoon. Why? Because He is our Almighty God. And with Him, nothing is too hard. With Him, nothing is impossible. Walang mahirap, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Praise the name of the Lord. In the book of Ephesians, chapter 3, verse 20. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Sa Kanya na may kakayanan, our God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Higit pa sa ating hinihingi. Kung mayroon kang hinihingi na dakilang bagay, higit pa dyan ay kayang gawin ng Panginoon. May iniisip kang mabuting bagay, higit sa iniisip mo ay kayang gawin ng Panginoon. And this is the power of our Almighty God. Hallelujah. Kaya wag lang tayo masyadong mag-rely sa bagay na kaya nating isipin at kaya nating hingin. Napakaraming surprises ang pwedeng gawin ng Panginoon. Kapag tayo ay ginagabayan ng Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, when God guides, He provides. When God guides, He provides. Kapag ginagabayan ka ng Panginoon, hindi Kanya pababayaan. Kapag ang Diyos ang gabay mo, sagot Kanya. Amen. Kaya ngayong umaga, sino po ba ang gabay natin? Paano po ba tayo lumalakad? Tayo po ba ay lumalakad ayon sa sarili nating kalooban? Tayo po ba ay lumalakad ayon sa sarili nating mga plano? Ilang mga tao, mga kapatid ko, ang nabigo? Nauwi sa frustration ng kanilang ambition. Bakit? Sapagkat inilagay nila sa sarili nilang mga kamay ang patnubay ng kanilang mga buhay. Mga kapatid, hindi natin kayang gabayan ang ating mga sarili. But there is God who loves us and who cares for us. May Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin, na nais siya tayong gabayan, nais siya tayong patnubayan, hallelujah, nais siyang mabuhay tayong kasama niya, at nais siya tayong dalhin sa isang pinagpalang buhay. Praise God. At higit sa lahat, nais ng Panginoon na patnubayan tayo mula sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, pakaisipin po natin na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Magtiwala tayo sa Kanya at hilingin natin ang Kanyang patnubay sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Because He sees all. He knows all things. And He is able. He is so powerful. He is our Almighty God. Hallelujah. And brothers and sisters, the one who sees everything,
who knows all things, and the one who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, is the one who loves us and who cares for us. Siya ang Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit sa atin. At wala pong katulad ang mabuhay na kasama ang Panginoon. Praise the Lord. At kung kasama natin ang Panginoon, praise God, He will be the shepherd of our soul. Amen. Magiging patnubay siya ng ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi ng Psalms 23, from verse 1 to 6, this is very familiar verse or chapter, mga kapatid, and ito po ay nagpapakita ng talagang patnubay ng Panginoon. Tingnan natin kung saan ang Diyos dinadala ang mga taong pinapatnubayan niya. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen, hallelujah. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Ito yung ginagawa niya, mga kapatid. Tayo, mga kapatid ko, ay pinahihiga niya sa sariwang pastulan. Amen. Pinapatnubay niya tayo, mga kapatid, praise God, sa mga siping ng tubig. He restoreth my soul. Pinapanauli niya ang ating kaluluwa. Praise the Lord. Our God is our restorer. He is the God of restoration. Amen. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Hallelujah. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, dumaan man ako sa lilim ng kamatayan. Hallelujah. I will fear no evil, for thou art with me. Wala akong masamang katatakutan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang iyong pamalo at tungkod ay umaaliw sa akin. Verse 5, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Alam mo ginagawa ng Panginoon? Sa harap ng mga umuusig sa iyo, sa harap ng mga kaaway mo, ang sabi ng Bible, God prepares a table for you in the presence of your enemies. Yung mga taong nag-aabang kung paano ka bumagsak, mga taong nag-aabang ng iyong kapahamakan, ipakikita ng Panginoon, hallelujah, na sinasamahan ka ng Diyos at ang Diyos ay naglalatag ng pagpapala sa harapan mo na makikita ng mga taong umuusig sa iyo. Amen, hallelujah. Kaya ng Panginoon gawin yan, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Praise the Lord. Nilalangisan niya ako, praise God, ng kanyang langis, ng kanyang anointing sa aking ulo. Ang aking cup, amen, ay mag-uumapaw. Praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, yan ang ginagawa ng Panginoon eh. He gives us anointing. Praise the Lord. Alam niyo, walang makagagawa niya kundi ang Diyos lang. If you are following the steps of God, you are guided by God, you have His anointing. Amen. And your cup will be running over. Praise God. Mag-uumapaw ang iyong saro. 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely, not just an anticipation. Amen. This is an assurance. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ilang taon man yang buhay mo, praise God, God is able to guide you. Praise God. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. The Lord is able to guide us. Amen. And as He leads us, as we follow His steps, hallelujah, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Makaranas ka man ng pagkadapa, there is mercy.
Amen. Amen. Makaranas ka man ng mga bagay na tila hindi maganda, there's goodness. Amen. So goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And after that, pagkatapos yan, I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. A life guided by God. Kapag ang buhay mo ay pinapatnubayan ng Diyos sa mundong ito, ang dulo niyan ay makakasama mo ang Diyos ang wala nang hiwalayan. You will be dwelling in the house of the Lord forever. Makakasama natin ang Panginoon sa walang hanggan. Mga kapatid at mga kaibigan, napakasarap mabuhay na tayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Maaari po ba ngayong umaga sabihin natin sa Diyos, Panginoon, gabayan mo po ako. Amen. Don't trust in your own wisdom. Trust in the Lord. Amen. Ang Panginoon lang ang maaaring maging gabay natin habang tayo nabubuhay. Na magtatawid sa atin mula sa mahirap na sitwasyon ng mundo patungo sa walang hanggang buhay na ipinangako niya. Kapatid, kung ang Diyos ang gabay mo, itatawid ka ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Papatnubayan ka ng Panginoon. Marami ngayon nagtatanong at natatakot sa mga nangyayari sa mundo ngayon. May tatawid ba natin ang buhay? Kapatid, kung ang Panginoon ang iyong gabay, tiyak, may tatawid niya ang ating buhay. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tawitin po natin ang awit na nagsasabing, Lead me, Lord, I will follow. Amen. And as we come to the presence of the Lord, mga kapatid, hallelujah, magbulay tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang presensya ng Panginoon na siyang kumilos sa ating mga buhay. Patnubayan tayo ng kanyang espiritu, mga kapatid. Hallelujah, praise the name of the Lord. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, lead me, Lord, I will follow. Praise God, praise God, praise God. Lead me, Lord, I will follow. Yes, Lord God. Yes, Lord, we surrender all to you. We surrender our lives to you, Jesus. Not our will, but let your will be done. We need your guidance, O Lord. Oh, lead me, Lord. I will go. Lead me, Lord. I will follow. Oh, lead me, Lord. I will go. Hallelujah. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Hallelujah. Hayaan natin ang Panginoon na maging patnubay ng ating mga buhay. Gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise God! You have called me. I will answer. Lead me, Lord. Hallelujah! Praise God! Minsan pa nating awitin ito. Hallelujah! Patuloy natin na bilang presensya ng Panginoon ang patubay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaibigan kong ikaw ay namumuhay sa kagulumihanan.
You need God's guidance. Kailangan mo ang patnubay ng Diyos. Ilapit ang buhay sa Panginoon, magpakumbaba sa Diyos, at sabihin, Panginoon, patnubayan mo po ako, gabayan mo ang aking buhay. Hallelujah. Yes, hallelujah. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. You have called me. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Hallelujah. Praise the name of God.